tayo pa rin ay patuloy dun sa ating pag-aaral sa aklat o sa ebanghelyo na ayon kay Mateo. At sa hapong ito, tayo ay dumating na dito sa kapitulo 21, verses 28 hanggang 32. At ang titulo ng ating mensahe sa hapong ito ay ang talinhaga ng dalawang anak na lalaki. Talinhaga ng dalawang anak na lalaki. Sa tingin ko, marami sa inyo ang nakakaalam na meron akong dalawang anak na lalaki. No? Parehong binata na, meron din akong isang anak na babae sa gitna. Ngayon, dito sa aking dalawang anak na lalaki ay maraming similarities, pagkakapareho. Maliban na sila ay magagandang lalaki, katulad ng kanilang ina. Kanina nung sinabi ko sa Paranaque, katulad ng kanilang ama, pinagtawanan ako. Sabi ko, mga walang galang kayo. Anyway. No. Besides that, ano pang similarity nila? Malakas sila sa kanin. Ang tawag ko nga sa kanila, extra rice incorporated. No? Pero maliban dyan, ang nakikita kong pagkakapareho nila ay yung kanilang pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang salita. At sa tingin ko yun ang pinaka-importante sa lahat. At sa hapong ito, ay ating pag-aaralan ng isang talinhaga rin tungkol sa dalawang anak na lalaki. Pero dito ay makikita natin na may pagkakapareho dito sa dalawang anak. Ano yun? Mamaya ay ihahayag ko sa inyo. Pero dito makikita rin natin ang tunay na kondisyon o katayuan ng bansang Israel sa mata ng Diyos. Kung ano ang tingin ng Diyos sa bansang Israel. Makikita natin yan dito. At sana, sa pagtatapos ng ating mensahe sa hapong ito, mamaya, ay makita rin natin ang ating mga sarili. Kung ano ba ang ating kondisyon spiritually. At kung meron ba tayong dapat na baguhin sa ating buhay espiritual. Ngayon, bago natin puntahan ng ating pangunahing talata, ay bigyan ko muna kayo ng parang short recap para maalala lang natin kung ano yung pinag-uusapan natin dun sa pangunahing talata para magkaroon ng connect. Alam niyo itong ebanghelyo ni Mateo, ang kanyang layunin parate sa bawat kapitulo, sa bawat bersikulo na ating nababasa, ang layunin niya ay upang ipakita si Jesus na siyang tunay na Haring Mesiyas. Yan ang kanyang objective, yan ang kanyang goal. Na maipakita niya sa kanyang mga mambabasa at yung mga tagapakinig na rin na si Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Kaya kung titingnan ninyo ang Mateo, napakaraming mga propesiya na ipinakita dito si Mateo. At ganun na ang makikita natin dito sa chapter 21. Actually, yung umpisa pa lang ng chapter 21 ay may propesiya ng pinakita si Mateo kaagad tungkol sa Haring Mesiyas. At itong propesiya na ito ay hinayag mismo ni Isaias at saka ni Zechariah. No, itong dalawang propeta ay may binigay na propesiya tungkol sa Haring Mesiyas. At ano yon? Ang kanilang propesiya ay itong Haring Mesiyas daw ay darating sa kanila na nakasakay sa isang, ano ba yung donkey sa Tagalog? Asno? Asno, tama ba? Okay. Hindi sa isang kabayo, Usually, pag makikita mo ang isang hari, pag dumarating, saan nakasakay yun? Either sa isang kabayo or isang chariot, di ba? Pero sa pagkakataong ito, si Jesus ay nakasakay sa isang asno. Isang donkey. Nakakita na ba kayo ng isang donkey? No, yung donkey ay isang mas maliit na version pa ng kabayo. Tsaka mas matigas ang ulo. Pero dito, nakasakay ang ating Panginoong Jesus. At ito ay naayon sa propesiya na ibinigay daang taon na ang nakakaraan bago pa mangyari itong pangyayari na to na pumasok si Jesus sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno. At alam nyo, itong propesiya na ito ay hindi
coincidental. Ito ay sa eksaktong araw, sa eksaktong panahon, sa eksaktong lugar nangyari ito nang naayon sa kalooban ng Diyos. Alam nyo ba na merong mahigit na 350 propesiya patungkol sa Mesiyas na nakasaad sa Lumang Tipan? At ang bawat isa na propesiya na yan ay tinupad ng ating Panginoong Hesus. Walang palya. Lahat yan ay tinupad ng ating Panginoong Hesus. Nung yung kanyang pagpasok doon sa Jerusalem, kung saan ay nagsimula ang Paskwa, yung Passover Feast, ay hindi rin ito aksidente. Ito ay sinadya. No? Ito ay ginawa o pinlano ng ating Panginoong Diyos bago pa man din na itatag ang mundo o bago niya pa nailikha ang mundo. Ngayon, ito ang tanong ko, bakit kinailangan na siya ay nakasakay sa isang asno? Bakit hindi kabayo o isang chariot man lang? Bakit sa isang maliit na kabayo? Why on a donkey? Alam niyo kung bakit? Dahil itong propesiya na ito ay isang simbolo o isang pahayag pala na ipinapakita kung anong klaseng kaharian ang dinadala ng ating Panginoong Hesus nung unang beses siyang pumunta dito sa mundo. Hindi isang kaharian na kung saan siya ay isang hari at meron siyang mga batalyon na mga sundalo na kung saan ay tutulungan siya upang lipulin ang bansang Roma o yung mga taong sumasakop sa kanila. Hindi rin siya isang genie or isang economist na kung saan ay iaahon sila sa kahirapan. Yun ang iniisip ng mga Hudyo na magiging katangian nung isang haring Mesiyas. Kaya nung nakita nila si Jesus na walang mga alipores, walang batalyon ng mga sundalo na nakasunod sa kanya, medyo nagtataka sila. At malamang sabi nila, hindi ito ang haring Mesiyas. Alam nyo kung ano ang layunin ni Jesus nung unang beses siya pumunta rito? Hindi para taubin ang Roma. Kaya siya pumunta rito ay upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw na tupa. At sino yon? Tayo yon. Tayo yon. Yun ang kanyang dahilan kung bakit siya pumunta rito. Kaso, ang nasa isip ng mga Hudyo, pag dumating ang haring Mesiyas, sigurado yan, tatalunin nila yung mga Romano. Sigurado yan, parati yan, libreng pagkain. Eat all you can tayo parati. Sigurado yan, parating may libreng gamot, dahil hindi na kailangan ng gamot pala, pinapagaling parati ni Jesus. Ganun ang nasa isip nila. Pero ang hindi nila naiintindihan, hindi yun ang layunin ng ating Panginoong Diyos nung si Jesus ay pumunta rito. Ang layunin niya, hanapin at iligtas ang mga naliligaw na tupa. At nung si Jesus ay nakapasok na ng Jerusalem, at alam naman natin na ito nga ay yung linggo ng Paskwa, no? Passover week. So, naturalmente, maraming mga pilgrims na dumarating from all over Israel, pumupunta sila sa Jerusalem upang magbigay ng handog at pagsamba dun sa kanilang Diyos. At alam nyo anong nangyari? Nung pagpasok ni Jesus, papunta sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno, itong mga taong ito, na milyong-milyong tao na nandun nung panahon na yun. At pati yung mga bata, alam nyo anong ginawa nila? Hinubad nila ang kanilang outer garments, yung kanilang mga cloak, yung mga damit na panlabas, at inilatag sa sahig. Pumutol pa sila ng mga dahon at sanga at inilatag din sa sahig. Habang dumadaan ang Panginoong Jesus na nakasakay sa isang donkey. At alam nyo ano ang kanilang sinisigaw? Hosanna to the Son of David. Hosanna in the highest. Yun ang kanilang sinisigaw. Ito ay pagpapatunay lang na siya ang tunay na haring Mesiyas.
At ito rin ay isang katuparan nung propesiya na binigay nila Zechariah at ni Isaiah daang taon na ang nakakaraan. At sa mismong araw na iyon ay natupad. Eksaktong-eksakto. Lugar, panahon, pati yung asno. Eksaktong-eksakto. Pero alam nyo ano ang nakakalungkot dito? Itong mga taong naglatag ng kanilang damit, ng dahon, na sumisigaw na Hosanna in the highest, on that same week, nung si Jesus ay hinarap na, nung si Jesus ay hinuli at hinarap kay Pontius Pilato, alam nyo anong naging sigaw nitong mga taong to na sumisigaw na Hosanna? Ang sigaw na nila ay, crucify Him. Ipako siya sa krus. Wala pang isang linggo na nagdaan. Bumaligtad na. Bakit? Dahil yan ay naaayon sa plano ng ating Panginoong Diyos. At nung siya ay nandoon na sa Jerusalem, alam niyo ang pinakauna sa kanyang itinerary, anong ginawa niya? Pumunta siya diretsyo doon sa templo. Pinuntahan niya yung bahay ng kanyang tatay. At nung nakita niya kung ano ang nangyayari doon sa templo, nakita niya na ginawa itong parang palengke na kung saan ay napakaraming money changers at saka yung mga nagbebenta ng mga kalapate, mga ibon para pang-alay. Anong ginawa niya? Pinagsisisipa niya at pinagtatataob ang mga ito. Nagalit ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil binastos nila ang bahay ng kanyang ama. No? Ito ay binahiran nila ng kamunduhan, ng kasalanan. At ang nakakalungkot dito, yung mga taong dapat na sana ay nag-aalaga ng templo na yon, yung mga tao na sana ay nagpoprotekta dun sa mga taong pumupunta doon upang mag-alay at magsamba, ito pa yung mga taong siyang may pakana. Sila pa yung nagbibigay ng permit para itong mga tao na to ay pwedeng mag-conduct ng kanilang mga negosyo na hindi naman mabubuti. Kumbaga mga corrupt businesses. At ang nakakalungkot dito, alam nyo, yung binibenta nilang mga hayop, yung pagpapalit nila ng pera, ay pawang panloloko ang ginagawa nila. Katulad na lang ng mga hayop, yung mga ibon o yung mga tupa na kanilang binibenta. Kung bibilin mo ito sa labas ng templo, mas mura ng mga 5 to 10 times lower. Ibig sabihin, yun sa kanila, 5 to 10 times higher. Kahit magkaroon ka pa siguro ng sabihin mo, up to 50% sale, discount, mas mahal pa rin sila. Hindi ba pandaraya yan? Hindi ba? Hindi ba pang-aagrabyado yan ng iyong kapwa? Ang nakakalungkot nga, ito pang mga pinunong saserdote at itong mga mangangaral ang siyang may pakana. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa mga pinunong saserdote at mga eskriba na to, yung isang sinabi ni Propeta Isaiah at Jeremiah, sa wikang Ingles nga lang, ang sabi niya, that the house of the Lord shall be called a house of prayer, but you were making it to be a house of thieves. Ito rin, yung ginawa ng mga pinunong saserdote ay naayon din doon sa propesiya ng propetang Isaias at Jeremiah, na kung saan daw yung templo na dapat ay bahay ng pananalangin, anong ginawa nila? Ginawa nila itong palengke. Ginawa nila itong tahanan o lungga ng mga magnanakaw. At alam nyo, nung sinabi ni Jesus yan, lalong nagalit itong mga pinunong saserdote sa kanya. Hindi lang sa dahil na sinira niya yung mga negosyo nila dun sa labas ng templo, dahil na rin sa naririnig nila yung mga bata na kahit na nasa loob ng templo, alam nyo ano sinisigaw nila? Hosanna to the Son of David. At lalo pang nagalit itong mga pinunong saserdote.
nung may binanggit si Jesus sa Awit chapter 8 verse 2. Nung sila ay pinagsabihan ni Jesus. Ito yung sinabi ni Jesus sa wikang Ingles ulit. Ang sabi niya, out of the mouth of infants and nursing babes, thou hast prepared praise for thyself. Dahil tunay nga na itong mga bata mismo ay sumisigaw ng Hosanna to the Son of David. Pinupuri nila ang Panginoong Jesus. Pinupuri nila ang Haring Mesiyas. At dito sa sinabi ni Jesus, alam nyo anong pinapakita dyan? Dito sa binanggit niya sa Psalm chapter 8 verse 2, ang pinapakita dyan na si Jesus ay tunay na Diyos. Na si Jesus mismo ay Diyos. Dahil katulad ng Diyos Ama, siya rin ay tumatanggap ng papuri ng mga bata. Ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. At naalala nyo yung isang fig tree na nakasalubong ng ating Panginoong Jesus na napakaraming dahon pero wala namang bunga. Di ba? Nung nakita niya na maraming dahon, sabi niya, uy, naugutom ako. Kuha ko ng prutas para makakain. Pero nung nakita niya na walang bunga, anong ginawa niya? Sinumpa niya ito. At anong nangyari dun sa punong yun? Namatay kaagad. Alam niyo ano ang sinisimbolo niyan? Ang simbolo niyan ay ang sumpa na ibinigay ng ating Diyos sa Israel. Sa bayan ng Israel. Alam niyo kung bakit sinumpa ni Jesus ang bayang Israel? Dahil sa panlabas na anyo, mukhang marami silang bunga. Para silang yung fig tree, yung puno na yon, na kung saan ay napakaraming dahon. Pero kung titignan mo ang loob nila, walang bunga. Kumbaga sa panglabas na anyo, sila ay mukhang banal, mukhang taong matutuwid. Pero kung makikita nyo lang ang kanilang mga puso, sila ay punong-puno ng kasalanan at imoralidad. Kaya ganun na lang ang galit ng Diyos sa bansang Israel. Dahil sila mismo hawak na nila ang kanyang kautusan, pero imbes na sundin, imbes na tanggapin na itong si Jesus ay ang kanilang Haring Mesiyas, lalo pa nila itong itinanggi at gusto pang ipapatay. At alam nyo anong nangyari dito sa bansang Israel? Pinabayaan na ng Diyos. Sinumpa sila at pinabayaan na sila ng Diyos. Paano natin ito maihahalintulad sa sa buhay natin mismo? Alam niyo dun sa Romans chapter 1, may binanggit si Pablo. Ang sabi niya dun, kung tayong mga tao ay patuloy na magpapakasasa sa kasalanan, darating ang panahon, ang gagawin ng Diyos ay ibibigay na niya tayo doon sa ating depraved mind, doon na sa ating kalayawan, doon na sa ating kasalanan. Na kung saan ang ibig sabihin ay papabayaan na niya tayo. Ang nakakalungkot, kung titignan ninyo ang bansang Amerika ngayon, parang ganun na ang nangyayari. Biro mo, ang gobyerno ng Amerika, itinatag yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yan ang kanilang pinakapundasyon. Pero ano ngayon? Lahat na lang na merong Biblia, o may drawing ng Biblia, o may drawing man lang ng cross, lahat yun ay gusto nilang patanggal. Sa kahit anong ahensya, pati sa eskwelahan. Dati hindi mo akalain na i-legalize nila yung same-sex marriage. Pero ngayon, nangyari na. Kaya nga ang nagiging problema ngayon ng ibang mga iglesia sa Amerika, paano kung merong gustong magpakasal at hindi nila ikasal dahil sa kanilang conviction? Kaya meron silang mga conferences ngayon na pinag-uusapan yan. Dahil itong mga tunay na iglesia, talagang hindi papayag. Kahit merong batas na sinasabing dapat sila ay ikasal. Hindi lang yun. Sa state ng Colorado, pwede nang, alam niyo ba yung chonky? Ilan lang nakakaalam nun, no? Panahon ko, tawag sa marijuana, chonky. Sa mga pakinggan. Anyway, doon sa state ng Colorado,
legal na ito. Hindi lang for medicinal purposes, even for recreation, pwede na. Akalain mo yun? Yan ang isang pagpapakita na inabandona na ng Panginoong Diyos ang isang nasyon. Kaya ganun na lang katalamak ang kasalanan sa kanila. Dito sa atin, sana hindi pa. Dahil makikita mo, marami pa rin hindi pumapayag doon sa same-sex marriage or even illegalize yung paggamit ng marijuana. Kaya ganun na lang ang galit ng Diyos sa bansang Israel. Dahil kahit nasa harapan nila ang katotohanan, patuloy pa rin sila sa pagtanggi sa Haring Mesiyas. At yung mensahe ni Pastor EJ last Sunday, nakita natin kung paano sinubukan o ginawa nitong mga pinunong saserdote at mga mangangaral na questionin ang kapangyarihan o yung authority ng ating Panginoong Hesus. Alam nyo bakit nila ginawa yan? Dahil yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus ay naipapakita yung kanilang peking kapangyarihan mula sa salita ng Diyos o dun sa utos ng Diyos. Bakit? Dahil yung mga katuruan nila na sinasabi nilang galing sa Diyos ay pawang kabaligtaran ng sinasabi ni Jesus. At paano mo tatalunin yung mismong may akda ng kautusan? Kaya napapahiya sila at galit na galit sila kay Jesus. At dahil diyan, imbis na sila ay magsisi, na natili silang nagmatigas. Kaya anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Sila ay hinusgahan na. Sila ay isinumpa. Kaya nga ang Panginoong Jesus, imbis na sa kanila na magpahayag ng katotohanan, tinalikuran na sila. At sino na ang hinarap ng ating Panginoong Jesus? Yung mga hentil. Tayo yun, yung mga pagano. At yun ang ating konteksto, yun ang ating recap, no? So atin nang ngayong buksan yung ating mga Biblia sa Mateo chapter 21. Babasahin natin yung verse 28 hanggang verse 32. Pwede ho ba tayong magsitayo? At ating basahin yung verse 28 hanggang verse 32. Sabay-sabay po nating basahin yan. Ngunit sa palagay ninyo, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon." Sumagot siya, "Ayaw ko." Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, "Pupunta ako." Ngunit hindi siya pumunta. Sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng ama? Sinabi nila sa kanya, ang una. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito, ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami po ay makapagtipon bilang isang kongregasyon na kung saan kami ay nakapagbigay papuri sa inyo sa pamamagitan ng aming pag-awit at sa oras na ito, sa pamamagitan ng aming pag-aral ng inyong salita. Panginoon, huwag niyo ho sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Bagkus ay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu ay puspusan niyo po kami at bigyan ng kakayanan na maintindihan ng inyong salita. Na sana po ang bawat isa ay dumating sa punto na kung saan ay isa sa buhay ang bawat katotohanan na maririnig nila ngayon mula sa pulpitong ito. Panginoon, tunay nga na kayo ay tapat dahil binibigyan nyo kami nitong kalayaan na kung saan ay aming napagninilay-nilay ng mabuti ang inyong salita.
At hindi katulad ng ibang mga ngaral na kung saan ay minsan ay hindi mo na maintindihan kung saan nila napulot ang kanilang mga ideya at ang kanilang mga kapaliwanagan. Salamat, Panginoon, dahil itong kalayaan na to ang siyang nagsisilbi sa amin na kami ay maging tapat sa inyo at sa inyong salita. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ngayon ang aming bansa. Napakaraming mga issues, napakaraming mga problema na dinaranas ng aming bansa. Lalo na dito sa aming Senado, na kung saan ay nasusubukan ang integridad ng ahensyang ito. Pagpalain niyo po sana ang aming presidente at ang miyembro ng kanyang mga kabinete. Pagpalain niyo po sana ang bansang Pilipinas. Protektahan niyo rin po sana ang inyong mga anak na naninirahan dito sa bansang ito. At huwag niyo ho sanang hayaan na manaig ang kalooban ng kaaway. Bagkus sana, Panginoon, ay manaig ang inyong hustisya. Manaig ang inyong grasya sa bansang ito. Tinataas din namin, Panginoon, sa inyo ang CCF Filipino Church. Salamat po dahil patuloy niyo po itong ipinilalago. Hindi lang lago sa dami ng mga uma-attend dito, kundi ang paglago din sa Espiritu. Dahil alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay nakakaalam ng mga katotohanan na nanggagaling sa inyong salita. At ang panalangin ko, sana ang bawat katotohanan nga na kanilang nakukuha dito sa pulpitong ito ay kanilang maisabuhay. Upang ang taong kanilang mga nakakasalumuha, na kanilang naiimpluwensyahan, ay makikitang buhay nga si Jesus sa kanilang mga buhay. Panginoon, alam ko rin na marami sa aking mga kapatid ang dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Panginoon, kayo na po sana ang siyang magbigay ng lunas, mag-provide, magbigay ng kagalingan sa kung anumang problema ang mayroon sila. Kaya kami ay lumalapit sa inyo at nagmamakaawa. Tulungan niyo kami, Panginoong Jesus. Tulungan niyo kami, aming Diyos Ama. At sa mga nalalabi pang oras, Panginoon, naway kayo po sana ang siyang magsalita. Tinataas ko sa inyo ang aking kahinaan, hindi lamang po sa aking pisikal na pangangatawan, pati na rin po sa aking spiritual na pangangatawan, Panginoon. Kayo po sana ang siyang manguna. Kayo po sana ang siyang magsalita para sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Dalawang punto lang ang ating pag-uusapan, kaya medyo maigsi lang yung ating mensahe sa hapong ito. Una ay ang talinhaga at yung pangalawa ay ang pagsaway. Ayon sa Mateo chapter 21 verse 28 to 30, babasahin ko muli ito. Ang sabi rito, ano sa palagay ninyo, may isang tao na may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon. Sumagot siya, ayaw ko. Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, papunta ako. Ngunit hindi siya pumunta. Alam niyo na siguro kung ano yung talinhaga, di ba? Ito ay isang maigsing istorya na kung saan ay kadalasan mayroong isang aral. At kadalasan ginagamit ng ating Panginoong Hesus ang isang talinhaga upang kunin ang atensyon ng kanyang mga tagapakinig. Kung medyo inaantok-antok na sila, ang gagawin niya, magbibigay siya ng istorya ng talinhaga. At kadalasan, ito rin ay ginagamit niya upang maging salamin ng mga taong umuusig sa kanya. Ginagamit niya ito upang ipakita sa kanila ang kanilang mga kamalian. Katulad na lang ng ginawa ng propetang Nathan. Si Nathan ay pumunta kay Haring David pagkatapos ng paggawa ng kasalanan ni Haring David. Alam niyo ba yung kasalanan ni Haring David? Siya ay nakiapid dun sa asawa ni Uriah na si Bathsheba, pagkatapos ay pinapatay niya si Uriah sa pamamagitan na
pinalagay siya doon sa harapan ng ah, pakikipaglaban. At ang ginawa ni Nathan, imbis na sabihin sa kanya na, Haring David, nagkasala ka ng pakikiapid at pagpatay, ang ginawa ni Nathan, kinuwentuhan niya ng isang istorya, ng isang talinhaga. At ano ang istoryang ito? Binigay niya yung istorya ng isang mayamang tao na napakaraming mga tupa at isang mahirap na tao na na nagmamay-ari lang ng isang maliit na kordero. Alam niyo yung kordero? Alam niyo yung kordero? Lamb, no? Yung baby na tupa. So, ang nangyari daw, nung may bisitang dumating, makikita niyo to sa pangalawang Samuel, chapter 12, nung may bisita raw na dumating itong mayamang tao, imbis na siya ay kumuha doon sa kanyang mga tupa, pinuntahan niya yung mahirap na tao at kinuha yung kanyang kaisa-isang kordero. Anong ginawa niya? Kinuha niya ito, pinapatay at ibinigay sa kanyang mga bisita. Nung nalaman ito ni Haring David, siya ay nagalit. Sabi niya, hindi pwede yan. Kasalanan yan, mali yan. At alam niyo na siguro yung istorya. At anong sinabi ni Nathan? Haring David, ikaw yun, mayamang tao na yun. Dahil kinuha niya yung asawa ni Bathsheba at pinapatay asawa ni Uriah at pinapatay niya si Uriah mismo. Ito ang intensyon ng ating Panginoong Hesus. Kung bakit niya ipinakita itong talinhagang ito, hindi lang sa kanyang mga disipulo, pati na rin doon sa mga pinunong saserdote at doon sa mga mangangaral ng salita. Ito ay kanyang ibinigay upang ipamukha sa kanila ang kasalanan na kanilang ginagawa. Alam niyo, itong talinhaga na ito ay unique para kay Mateo. Bakit unique? Dahil kung titingnan ninyo sa Marcos, Lucas at Juan, hindi nyo makikita itong talinhagang ito. Si Mateo lang ang meron nito. At alam ninyo, kapag naintindihan nyo na itong talinhagang ito ay isang masasabi nating parang kaginhawaan para dun sa mga taong nakikita nila ang sarili nila na isang makasalanan. Ikaw ay marirelease doon sa iyong kabigatan na naiisip mo, ano ba to? Siguradong impyerno ako dahil ako ay isang makasalanan. Pero pag naintindihan mo na itong talinhagang ito, ikaw ay magpapasalamat sa Diyos. Pero, ito ring talinghagang ito ay babala doon sa mga tao na ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga taong matutuwid at walang kasalanan. Kung ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw ay matuwid, itong talinhagang ito ay isang babala para sa iyo. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay galit na galit sa mga ganong klaseng tao na ang tingin nila sa kanilang sarili ay mga taong matutuwid o mga taong banal. Galit siya sa mga taong mapagpaimbabaw. Kung titingnan natin muli yung verse 28, ang sabi niya ron, ano sa palagay ninyo? Doon siya nag-umpisa. Ano sa palagay ninyo? Alam niyo kung bakit niya tinanong yon? Yung ganong klaseng tanong, kumbaga, sa wikang Ingles, ito ay parang leading question na kung saan ay dadalhin ka na doon sa tamang sagot. Ganon yun. Kaya sinabi ni Jesus doon sa mga pinunong saserdote, ano sa tingin ninyo? Ano sa palagay ninyo? At ngayon, ang ginawa ni Jesus ay kanyang ipanaliwanag itong dalawang anak ng isang tao. Alam nyo, kanina sinabi ko, di ba, may pagkakapareho dito sa dalawang anak nitong tao na to. Yung dito sa talinhagang ito, may pagkakapareho. Alam nyo kung ano yung pagkakapareho nila? Yung kanilang pagkakapareho ay yung kanilang sagot. Parehong mali. Yung isa, nung tinanong siya, nung inutusan siya, anak, pumunta ka doon sa ating hardin. Anong sagot niya? Ayoko.
Mali yun, di ba? Yung pangalawa, anong sagot niya? Yes, Dad. Opo, pupunta ako, pero pumunta ba? Hindi rin. Sumali din yun. Alam niyo anong pinapakita ng ating Panginoong Jesus dito sa dalawang anak na to? Ang ipinapakita dito ay yung likas na pagiging mapaglinlang at likas na ayaw sumunod. Kumbaga, yung likas natin na pagiging isang makasalanan ay kitang-kita dito sa dalawang anak na ito. Biro mo, kung sila ay magtatrabaho doon mismo sa kanilang hardin, sa kanila yun eh. Kapag sila ay nagtrabaho doon, kung ano man yung bunga, kanino mapupunta yun? Sa kanila rin. Pero hindi sila sumunod. Diyan pinapakita yung ating nature, yung ating sinful nature. Ganun tayo. Kung wala ang banal na espiritu sa atin, sigurado yan. Parati tayong gagawa ng kasalanan. Parati tayong susuway sa utos ng Diyos. Tignan natin ngayon yung unang anak na ipinakita dito. Sa Mateo chapter 21 verse 28 to 29 ulit. Ang sabi rito, ano sa palagay ninyo, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at gumawa ka roon. Sumagot siya, ayoko. Ngunit nagsisi siya at pumunta rin pagkatapos. Yung salitang nagsisi sa wikang Ingles ay ano? Repent, di ba? Pag ito ay isasalin mo sa wikang Greko, ang ibig sabihin niyan ay pagbabago ng isip. A change of mind. Actually, yung literal definition na nakalagay nga doon is, I change my mind. Yun ang ibig sabihin doon sa salitang Greko nitong repent. Ito ay isang pagbabago ng isip mula sa kasinungalingan papunta doon sa katotohanan. Pagbabago ng pag-iisip mula sa kasalanan papunta doon sa katuwiran. Alam nyo, itong verse na binasa natin sa verse 29, talagang nakakapagbigay ng matinding comfort. Pasensya na kayo pag painom-inom ako ng tubig. Ano yung comfort sa Tagalog? Kapahingahan, di ba? Nakakapagbigay ito ng malaking kapahingahan sa mga tao pag naintindihan mo ang sinasabi ng verse na ito. Alam nyo, itong bata na ito, itong anak na to na nagsisi, naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil katulad nitong mga, ano ba yung prostitutes kanina dyan sa Tagalog? Patutot din. Parang sama, ano? Yung mga patutot at saka yung mga maniningil ng buwis, alam nyo, itong mga tao na to ay kung titingnan nung mga Hudyo, sila yung pinakamababang uri ng tao. Yung mga patutot saka yung mga maniningil ng buwis. Pinakamababang uri ng tao. Pero alam nyo, itong mga tao na to, nung kanilang nakita ang kanilang pagiging makasalanan, nung naintindihan nila na sila ay mga maruruming tao, nung naintindihan nila na sila ay pupunta sa impyerno, nung lumapit sa kanila si Jesus at nagbigay ng kapatawaran, kanilang tinanggap ito ng dali-dali. Bakit? Naintindihan kasi nila yung kanilang kalagayan. Alam nila na sila ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Alam nyo, ang isang tao, para maisip niya na sumunod kay Jesus, kailangan dalhin mo siya dun sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pagka nakita na niya na siya ay tunay na isang makasalanan, dun pa lang siya magsisisi. Pero hanggat hindi siya dumating sa punto na yon, kahit anong sabihin mo na magsisi ka na, marami silang palusot. Marami silang palusot.
Pero pag naintindihan mo na ikaw ay isang makasalanan, sigurado yan, agad-agad, luluhod ka sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi sa Mateo chapter 5, verse 3, ang sabi riyan, pinagpala ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. No? Sa wikang Ingles, blessed are the poor in spirit. Poor in spirit. Alam nyo, sa mga pinunong saserdote, sa mga pariseyo, sa mata nila, pag sinabi mo na ikaw ay poor in spirit, para sa kanila, ikaw ay siguradong pupunta na sa impyerno. Bakit? Sabi mo poor in spirit ka eh. Ibig sabihin, hindi nila nasusunod yung mga ritual at yung mga utos na gawa-gawa nila. Nagawa-gawa nitong mga pariseyong ito. Hindi nasusunod ng mga tao, kaya sila ay poor in spirit. Pero sila, araw-araw, ginagawa nila yan. Araw-araw, sinusunod nila yan. They fast twice a week. They give their tithes. Pero ano? Yun ba ang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pinagpala ay yung mga mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Itong mga pariseyong ito, itong mga pinunong saserdote na to, hindi nila naintindihan. They never understood the heart of God. Akala nila, biro mo hawak na nila yung utos ng Diyos. Nakalagay diyan sa lumang tipan, doon sa unang 5 aklat ng lumang tipan, nakalagay lahat diyan yung mga propesiya patungkol sa Haring Mesiyas. Pero hindi pa rin nila nakita ito. Kaya nga, ang tawag ni Jesus sa kanila sa Mateo chapter 15, verse 7 to 9, ang sabi rito, kayong mapagpaimbabaw, tama ang pahahayag ni Isaiah sa inyo na sinabi, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng mga tao. Hanggat hindi tayo maging katulad nitong anak na nagsisisi, na sa simula ay tumatanggi, ayaw sumunod, ibig sabihin, nalulong sa kasalanan, pero later on, na-realize niya na siya ay nagkamali at lumapit sa Diyos, nagmakaawa at nagsisi. Katulad na lang nitong mga maniningil ng buwis at nitong mga patutot na ito. Katulad ng mga mangingisda na nakarinig ng ebanghelyo ni Jesus. Katulad ng mga ketongin at yung mga sinaniban ng demonyo na napagaling ng ating Panginoong Jesus. Katulad ng mga taong sumunod sa Kanya nung nandito pa si Jesus. Lahat sila ay napagaling ng Diyos spiritually. Anong ibig sabihin nun? Nakakilala sila, naintindihan nila ang aral ng ating Panginoong Jesus. Kaya sila ay naligtas. Kaya sila, imbis na magmalaki o magmataas sa harapan ng Diyos, sila ay nagpakumbaba at nagsisi. At sinabi nila, Panginoon, isang makasalanan. Isang magandang halimbawa ay itong pinakita ni Haring David sa Awit chapter 51, verse 16 to 17. Ang sabi rito, sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Wawaling kabuluhan. Ang sinasabi ni Haring David dito, na kung tayo ay nagkasala sa Diyos, wala daw pwedeng sa wikang Ingles, appease doon sa puso ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, hindi mo pwedeng mapahinahunan ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-alay ng mga hayop sa kanyang altar. Hindi niya gusto yun. Alam niyo kung ano lang ang
palumanay sa ating Panginoong Diyos kapag tayo ay nagkasala? Ito yung sinabi niya. Ang mga hain sa Diyos ay ano? Bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. Sa wikang Ingles, a broken spirit and a contrite heart you will not despise. Yun lamang ang hinihiling ng Diyos at wala ng iba. Alam ninyo, ang puso na may pagsisisi, ito ang ebidensya ng iyong pananampalataya. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano at hindi ka nagsisisi doon sa iyong kasalanan, sinong niloloko mo? Lelang mo. Sabi mo, Kristiyano ka, pero patuloy ka doon sa kasalanan mo. Hindi pwedeng ganun. Yun ang ginagawa nitong mga pinunong saserdote at ng mga pariseyong ito. Kinakausap ba kayo ng ating Panginoong Diyos ngayon? Ano ba ang kalagayan ng inyong spiritual na buhay sa ngayon? Ikaw ba ay nasa isang malalim na balon? Alam nyo, kahit gaano pa kalalim yun, kung ikaw lamang ay lalapit sa Kanya ng may pagsisisi, kayang-kaya niya Kanyang hatakin at tanggalin doon sa malalim na balon na iyon. Katulad nitong mga patutot at maniningil na buwis, na kung saan sila ay lumapit sa Diyos, nagpakumbaba, at nagsisi. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsisisi? Pagbabago ng isip. Pagtalikod sa kasalanan. Yun ang gusto ng Diyos sa Kanyang mga tunay na anak. Kung ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos, nangyari na yan. Yung pagsisisi na yan. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakasala, pwede ka pa rin magkasala. Pero once na ikaw ay nagkasala, kaagad yan. Magsisisi ka. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, backslider ako eh. 10 taon ka ng backslider. Walang ganun. Dahil kung ikaw ay nagkasala, kaagad yan. Iko-convict ka ng banal na espiritu ng Diyos. Hindi ka makakatulog at tatalikuran mo yan. Hindi ikaw yun. Gawain yan ng banal na espiritu na siyang nananahan sa iyo. Tignan natin sa Mateo. Punta na tayo dun sa pangalawang anak, yung mapagpaimbabaw na anak. Ang sabi rito sa verse 30, lumapit siya sa pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot siya, pupunta ako, ngunit hindi siya pumunta. Itong mapagpaimbabaw na anak. Ang tawag ko nga sa wikang Ingles, the great pretender. He pretended to obey, but in reality, he did not. Sabi niya, susunod siya, pero hindi naman talaga siya sumunod. Ito mismo, yung kondisyon o yung estado ng mga pinunong saserdote at mga mangangaral ng salita. Ito yung estado mismo ng bansang Israel, na kung saan sinasabi nila na sila ay mga anak ng Diyos, pero kung titignan mo yung gawain nila, puro kabaligtaran ng utos ng Diyos. Alam nyo, hindi yan nalalayo sa panahon natin ngayon. Napakaraming tao na sinasabi na sila ay Kristiyano, pero patuloy pa rin sa pagpapakasasa sa kasalanan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 23, verse 27 to 28, ang sabi niya, sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing nicho. Ito ay maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at lahat ng karumihan. Gayon din nga kayo, sa panlabas ay matuwid kayo, sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos.
Pero mo itong mga taong ito, sinasabi nila, tinuturo nila, mangangaral sila ng salita ng Diyos. Pero ano ang akusasyon ni Jesus sa kanila? Hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila sinusunod ang kautusan ng Diyos. Pero sila ang may hawak ng kautusan ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao na may hawak ng Biblia ay alagad ng Diyos. Ang isang tunay na alagad ng Diyos ay nakikita yan sa kanyang buhay. Isinasa buhay niya ba ang kanyang natututunan? Kung hindi, para kang mga pariseyong ito na pinaputing nicho, na sa labas ay mukhang malinis, pero sa loob ay punong-puno ng buto ng mga patay at karumihan. Yan ang tunay na kalagayan ng mga Israelitang ito. Yan ang tunay na kalagayan nitong mga pinunong saserdote at mga eskribang ito. Sinasabi nila, sumusunod sila sa utos ng Diyos, pero tinatanggihan nila ang may akda ng mga utos na yun. Paano nangyari yun? Sinasabi nila, nakilala nila ang Mesiyas, pero hindi naman nila kayang tanggapin ang itinuturo ni Jesus. Sinasabi nila na mahal nila ang Diyos, pero bakit hindi nila maintindihan ang sinasabi o ang katuruan ng ating Panginoong Jesus? Ito ang mga taong kinamumuhian ng ating Panginoong Diyos. Ito ang mga taong isinumpa ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan ninyo yung sa Matthew 23 verse 33, ito yung sa bandang huli nung sinasabing 7 woes against the Pharisees. Ang sabi riyan, mga ahas, mga anak ng ulupong, papaano kayo makakaligtas mula sa hatol ng impyerno? Wala nang kaligtasan sa kanila. Sila ay nakatakda ng pumunta sa impyerno. Bakit? Dahil patuloy, hindi lang patuloy, sinasadya nilang hindi sundin ang katuruan ni Jesus. Tinatanggihan nila, sinasadya nilang tanggihan ang katuruan ni Jesus. Si Jesus mismo, itinatanggi nila. Biro mo, yung Haring Mesiyas, nasa harapan na nila mismo. Lahat na ng klase ng mga pangangaral ni Jesus ay narinig nila. Lahat ng klase ng mga milagro na ginawa ni Jesus, nakita ng kanilang mga mata. Kung paano niya pinagaling at binuo ang isang taong ketongin, kung paano niya pinabuhay ang isang patay, kung paano niya pinalayas ang demonyo doon sa isang taong nasasaniban. Alam ninyo, hindi pa rin naniwala itong mga taong ito. Kaya ganun na lang ang galit ng Diyos sa kanila. Alam nyo, hindi tayo nalalayo dyan. Kung Sunday after Sunday, nandito kayo sa simbahan at parati niyong pinapakinggan ang mga salita ng Diyos mula sa pulpitong ito, pero hindi nyo naman sinusunod, wala tayong pagkakaiba dito sa mga pinunong saserdote na ito. Kaya ganun na lamang ang galit ng Diyos sa kanila. Kung titingnan natin ang ating sarili ngayon, anong masasabi natin sa ating spiritual na kondisyon? Katulad ba tayo nitong mga mapagpaimbabaw na mga pinunong saserdote? Kung sinasabi mo talagang sinusunod mo ang utos ng ating Panginoong Jesus, tinalikuran mo na ba yang kasalanang yan na iyong dinadala-dala? Yang hindi kalugod-lugod na relasyon? Yang masamang bisyo na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa? O di kaya isang klaseng negosyo na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Tinalikuran mo na ba ang lahat ng iyon? Dahil kung hindi, para ka ring
itong mapagpaimbabaw na anak. Nandito na tayo sa ating huling punto. Yung kanina, ang talinhaga, 2 punto lang, di ba? Ngayon, ang pagsaway. Maigsi lang naman to. Verse 31 and 32. Sino sa kanilang dalawa ang gumanap ng kalooban ng Ama? Sinabi nila sa Kanya. Ang una, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Ito ay sapagkat dumating sa inyo si Juan sa daan ng katuwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. Samantalang kayo, nakita ninyo ito, ngunit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Nakita ninyo ang katalinuhan ng ating Panginoong Jesus. Alam nyo ba na itong mga Pariseo, itong mga pinunong saserdote, gustong-gustong hulihin si Jesus na magkamali sa Kanyang pananalita. Kaya parati silang nakasunod kung nasaan si Jesus. At maraming mga tanong na ibinabato sa Kanya na parati naman ay nasasagot ng ating Panginoong Jesus. Pero dito, kung mapapansin ninyo, even yung sa last Sunday's message, nung nagtanong sila, hindi na sila sinagot ni Jesus. Nagtanong din si Jesus sa kanila. At sila ang hindi makasagot. This time around, napasagot ni Jesus itong mga pinunong saserdote na ito. Bakit sila nakasagot? Alam nyo, yung tanong kasi ni Jesus, kumbaga ang tawag natin dyan, common sense. Common sense na lang. Di ba? Pag sinabi, yung isa umoo at hindi sumunod, at yung isa ay sa una ay nagsabi ng ayoko pero sumunod, alin ang mas okay doon? Common sense lang, di ba? Siyempre sasabihin mo, di yung sumunod. Kaya yun ang sinagot nitong mga Pariseyong, itong mga pinunong saserdote na to. Sabi nila, di siyempre yung una, proud pa sila niyan. Kumbaga iniisip nila, akala mo alam namin yung sagot, yung una. Akala nila, naisahan nila ang Panginoong Jesus. Pero ang hindi nila alam, sila ang naisahan. Dahil naipakita ni Jesus mismo kung ano ang kanilang tunay na kalagayan. Kaya itong talinhagang ito ay kumbaga ay sampal sa kanila upang ipakita kung sino talaga sila. At doon sa binanggit ni Jesus, at doon sa sinagot nitong mga pinunong saserdote na ito, alam ninyo, ito ay nakasaad sa lumang tipan. Ano yung nakasaad dito sa lumang tipan ay yung kung paano maghusga ang ating Panginoong Diyos. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 18, verse 21 to 24. No, dito makikita natin yung batayan ng Panginoong Diyos sa kanyang pagpapatawad o sa kanyang paghahatol. Ito yung batayan. Ang sabi rito sa verse 21, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya ay walang pagsalang mabubuhay. Siya ay hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katuwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Mayroon baga akong anumang kasayahan sa kamatayan ng masama? Sabi ng Panginoong Diyos, at hindi baga mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Simple lang ang sinasabi ng Diyos dito. Kapag ang isang makasalanan ay tumalikod sa kanyang kasalanan at nagsisi, siya ay mabubuhay. Pero, at kakalimutan na yung mga kasalanan na kanyang ginawa.
Pero ang isang taong matuwid, na kapag siya ay gumawa ng kasalanan at patuloy na nagkasala, lahat ng mabuti na kanyang o lahat ng matutuwid na bagay na kanyang ginawa, baliwala na yun. Kakalimutan na yun. At anong mangyayari sa kanya? Siya ay mamamatay. Yan ang penalty. Walang pagkakaiba doon sa talinhaga na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Itong mga pinunong saserdote, sinasabi nila sila ay mga matuwid na tao pero ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Magdurusa sila sa impyerno. Pero doon sa mga makasalanan, katulad nung maniningil ng buwis, nung mga patutot, dahil sa sila ay nagsisi, kahit napakaraming kasalanan na kanilang ginawa, sila ay pinatawad pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung titingnan ninyo sa Lucas chapter 13 verse 3, ang sabi riyan, sinasabi ko sa inyo, hindi, malibang magsisi kayo, lahat kayo ay mapapahamak sa ganitong paraan. Sa wikang Ingles, unless we repent, we will all perish. Kung hindi tayo magsisi, lahat tayo ay mapapahamak. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa verse 31, sinabihan niya itong mga pinunong saserdote at mga mangangaral. Ang sabi niya, ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay mauuna sa inyo sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Talagang mauuna sila. Bakit? Kasi may iwan itong mga pinunong saserdote na to. Biro mo itong mga tao na ang tingin nitong mga pinunong saserdote, itong mga tao na mga patutot at maniningil ng buwis, ang tingin nila ay napakababang uri ng tao. Biro mo sila pa ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang iniisip nila, sila ang mauuna. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi. Mauunahan kayo at kayo ay maiiwan. Bakit? Dahil ayon sa verse 32, hindi nila pinaniwalaan si Juan Bautista. Hindi nila pinaniwalaan ang mga gawain ni Juan. Kahit na nakita nila na maraming taong pumupunta at sumusunod kay Juan dahil dun sa mensaheng kanyang ipinapalaganap. Naalala nyo ba yung mensahe ni Juan Bautista? Mangag, sisi kayo. Yun lang ang mensahe ni Juan Bautista. Bakit mangagsisi kayo? Dahil yun ang pangangailangan ng mga makasalanang tao. Hindi pera, hindi kagalingan ng ating pisikal na katawan. Ang kailangan natin, mailigtas tayo mula sa impyerno. Kaya kailangan nating magsisi. Sabi sa pangalawang Korinto chapter 7 verse 10, ito ay sapagkat ang kapighatiang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ang kapighatiang mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. Ang sabi rito, ang kapighatian na galing sa Diyos, ito daw ay magdadala sa iyo sa pagsisisi, patungo sa iyong kaligtasan. That is why, yung ating kaligtasan ay hindi galing sa atin. Ito ay galing sa Diyos. Kaya nga tinawag tayong mga hinirang dahil tayo ay Kanyang pinili. Hindi dahil sa tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, kaya ka naligtas. Hindi. Dahil gumawa siya ng paraan na mamulat ang iyong mata at makilala mo kung sino siya. At nung nakita mo ang iyong tunay na kalagayan, na ikaw ay isang masamang tao, makasalanang tao, nung makita mo yun, ikaw ay nagsisi. At ginawa mo siyang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Ngayon nakita natin itong mensahe na ito. Paano natin ito maita-translate sa pang-araw-araw na buhay? Alam niyo, nung nakita ko itong sabihin nating pag-uugali nitong mga pinunong saserdote at mga ngaral ng salita,
ang naisip ko parati ay yung mga taong sa wikang Ingles ang tawag natin ay self-righteous. Na ang tingin nila sa sarili nila na sila ay matuwid. Matuwid, bakit? Kasi nagsisimba ako every Sunday, nagsisimba ako pati Miyerkules, uma-attend ako ng Bible study, meron pa nga akong ministry, tumutulong ako sa mga may hirap. Pero alam ninyo, sa mata ng Diyos, hindi yan ang makakaligtas sa iyo. Ano ang gusto ng Panginoong Jesus? A broken spirit and a contrite heart. Yung taong nagpakumbaba at ipinakita ang kanyang pagsisisi. Alam niyo ang nakakatakot? Akala natin minsan yung mga taong mapagpaimbabaw, sa labas lang ng iglesia natin nakikita ito. Huwag kayong mabigla na makita nyo rin ito sa loob mismo ng ating iglesia. Na kung saan itong mga taong ito, mabilis pa magtuturo kung sino yung mga taong makasalanan. Pero hindi niya makita yung sarili niyang kasalanan. Mabilis silang mag-condemn kaysa mag-restore. Itong mga taong ito, may hawak pang Biblia. Pero ano ang ginagawa nila sa salita ng Diyos? Ginagamit pa nga nila ito para makasakit ng ibang tao. Pero meron din isang extreme. Yung isang extreme naman, ginagamit yung salita ng Diyos para sa kalokohan. Napawang mali. Mga kapatid ko, kung tunay nga na nakikilala natin kung sino ang ating Panginoong Hesus, kung tunay nga na naiintindihan natin ang kanyang salita, alam nyo, ang Biblia, ang kanyang salita, dapat ito ay magsilbing salamin para sa atin. Salamin upang makita natin ang ating sariling mga kasalanan at hindi tayo magtuturo ng iba. Katulad ng mga Pariseo. Katulad na lang nitong talinhaga na aking babasahin sa inyo bago tayo manalangin. Dito sa Lucas chapter 18 verse 9 to 14. Ang sabi rito, may ilang mga nagtiwala sa kanilang mga sarili na sila ay matuwid at hinamak nila ang iba. Sa kanila ay sinabi rin ni Jesus ang talinhagang ito. 2 lalaki ang umahon sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin siya sa kanyang sarili ng ganito. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi ako katulad nila na mga mangingikil, mga hindi matuwid at mga mangangalunya. Hindi rin ako katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng bagay na aking tinatangkilik. Ngunit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay hindi man lamang niya itinataas ang kanyang paningin sa langit. Sa halip, kanyang binabayo ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Diyos, pagkalooban mo ako ng iyong habag. Ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay umuwi sa kanyang bahay na pinaging matuwid at ang isa ay hindi. Ito ay sapagkat ang bawat isang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang bawat isang nagpapakumbaba ay itataas. Alin ba tayo dito sa dalawa? Katulad ng Pariseo o katulad ng maniningil ng buwis? Napakaganda nung illustration na binigay sa atin ng Panginoong Jesus dito sa talinhagang ito. At lalo nating pagtuunan ng pansin itong maniningil ng buwis. Sa hiya niya sa ating Panginoong Diyos, nung naintindihan niya kung ano ang kanyang kalagayan bilang isang tao, nung nakita niya kung gaano siya kadumi, hindi man lamang siya makalapit doon sa pintuan ng templo. Ni hindi man lang niya maiangat ang kanyang mga mata
sa langit. Dahil sa kahihiyan. Dahil alam niya na siya ay nagkasala. May ganong klaseng pananaw din ba tayo sa ating mga sarili? O ang tingin natin sa sarili natin, napakatuwid nating mga tao at hindi natin kailangang magsisi. Pag ganun tayo, hindi tayo nalalayo sa bayang Israel nung panahon ni Jesus, na kung saan ay isinumpa ng Diyos. Katulad ng mga pinunong saserdote at nitong mga mangangaral ng salita, na kung saan sa harapan ay mukhang napakabanal at napakamakadiyos. Pero sa kanilang kalooban ay punong-puno ng kasalanan. Sana ay hindi tayo ganun. Sana pag tinignan ng Diyos ang ating mga puso, nakikita nila, maya't maya, tayo ay nagmamakaawa at humihingi ng tawad sa Kanya. Sana ganun ang ating attitude pag tayo ay lumapit sa Kanya. Bago ko tawagin si Brother Ronnie sa ating closing song, ang gusto kong gawin ninyo ngayon, kung napansin ninyo last week ginawa na natin ito, is iproseso natin, pagnilay-nilayan natin itong ating natutunan sa hapong ito. No? So, mga ilang sandali lang bago umakyat si Brother Ronnie upang ating awitin yung huling awitin.